Samantala, ayon po naman sa mga balikan po natin ng Philippine Arena, yung mga arkitekto po niyan, ito na ang pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. Ang concept designer naman ito, siya ring nagdisenyo ng sikat na the O2 Arena dyan po sa London. May live report po si Connie Sison. Connie! Yes, good morning sa inyo dyan, Igan. At isa nga itong napakasayang araw, pagdiriwang para sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Katulad ng nabanggit mo, ito nga ang tinaguriang world's largest indoor arena. At para bigyan pa tayo ng karagdagang detalye, ukol pa rin sa pagpapasinayang gagawin maya-maya lamang, ay makakasama natin ngayon ang kanilang spokesperson na si Edwil Zabala. Good morning, sir, and thank you for accommodating us. Magandang umaga sa inyo, Miss Connie. Magandang umaga sa mga host at mga nanonood ngayon sa unang hirit. Yes, sir. Alam nyo talagang nabigla ho ako, Dahil una, nakikita ko lang ito, nadadaan-daanan ko, Pero nung nakita kong bukas na ang mga ilaw, talaga hong nakakabigla dahil sa laki nito. Ano ho ang seating capacity unang-una para ho doon sa mga kakabukas lamang ng kanilang television para alam nila? It can hold 55,000 sitting, the audience, yes. And fully air-conditioned ito, sir, Yes, it is. Ang magandang balita, hindi lamang ho ito bukas para sa mga INC members, Yes. Mabubuksan din ito para sa ibang mga denominasyon, Ano pa ho, mga concert pa pwede ho ba dito? When the groundbreaking took place, Brother Eduardo Manalo, the executive minister of the church, he already mentioned that he would the church would allow others to use this, for example, for academic purposes. The government, if they decide that they need something this big, they only need to ask permission. Sir, pero yung concert daw ay yung iba pang mga activities ay magiging may basihan kumbaga kung i-allow o hindi, depende ho sa teachings niyo, ganun ho ba? Yes. We, of course, we would not allow anything to be held here which would offend the teachings, the sensibilities of the members of the Iglesia ni Cristo. So napakaklaro noon, Napakalaki ho nitong arena na ito, sir. Magpapalibot lang kami sa inyo, kung po pwede. So nakita ho natin napakalaki. Ito ho ang nakikita nating taas nito ay 15 stories high. Is that right? Yes po, it is. Okay, 15 stories high ito at mayroon ho itong lawak, ito hong buong syudad de Victoria na 140 hectares. Yes. Yeah, Okay. you're correct, yes. Okay. Ito ho kasama ng Bukawi at Santa Maria, Bulacan, nasakop na. Opo. Ganun kalaki, sir. So pakita lang ho natin. Ako, magpapalibot kami. Sasamantalahin na ho namin. Hindi na namin kayo bibitawan. Sir, dito ho, nakita ho natin na para lang may idea kayo kung gaano kaganda yung buong area ng Ciudad de Victoria. Ito ho, 140 hectares ang laki nito. At nakikita ho natin punong-puno na din, miski yung mga nasa labas, yung mga miyembro ho ng Iglesia ni Cristo. At sa may bandang kanan, yun po ang tinatawag natin na tapos na rin na Philippine Sports Stadium, sir. Opo. Ang kapasidad ho niyan ay ilan naman? 20,000 po ang sitting capacity. Pero may ginagawa pa rin ho tayo. Dito naman sa may likuran ho nito ang tinatawag na Philippine Sports Center. Yes po. Ilan naman ho ang kapasidad nun? Yun hindi ko pa po alam. Hindi pa Okay. tapos eh. Okay, hindi pa tapos. Pero definitely, kumpletos recados, kumbaga. Meron tayong arena, meron tayong sports stadium. Dito naman yung mga track and field sa stadium. Doon po sa sports center, doon naman yung mga indoor, like basketball court. Tennis, and other indoor sports. At ang magandang balita, ito ho ay magiging open din sa public. Ang future plans po ng Iglesia ni Cristo will be to build a really big hospital. Tama ho ba? That's part of the plan, a hospital and part of the campus of the New Era University. Mamaya hong alas 8 ng umaga ay darating naman si Pangulong Noynoy Aquino para siya ho ang kasamang magpasinaya po together with the Executive Minister po na si Eduardo Manalo. So, antabayanan ho natin yan. At syempre mamaya, kung po pwede, sir, baka pwede kaming makapasok din sa loob para makita ho natin, Kung gusto niyo po, Ayan. natin po. Ayan, susubukan daw natin. Alam nyo, napakadami hong tao ngayon. In fact, ngayong araw na ito, inaasahan nga na merong hong dadalo daw dito na 1 million na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, mga miyembro at dignitaries pati sir, So talagang mahigpit ang kanilang ipinatutupad na seguridad, nakita natin. Hindi pa po ngayon yung 1 million na yon. Hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon yun. Sa 27 pa po. Pero ngayon daw, meron daw ding mga sinasabi na papasok din dito na marami din na mga miyembro rin dignitaries. Opo. It will be filled to capacity. So
we expect a minimum of 55,000 today. Okay. Pakita ho natin, fully air-conditioned, state-of-the-art. Talaga ho, nakikita natin, talagang yung mga pillars, I heard, ito ho, dinisenyo at yung mga structural engineers natin ay galing pa ho sa ibang bansa. Ano? Opo, all the construction people from Hanwha, the designers from Populous po, the people from Bureau Happold. Of course, may Filipino partner po sila, New San Jose Builders po. But we had people come in from outside the Philippines po. Okay, pakita lang ho natin kasi may napansin lang ako dito, no? Nakuha no ninyo yung Guinness World Records. Yan ho ba yung sinasabi nating world's largest indoor arena? No, hindi po. Yan po yung mga na-earn ng Iglesia ni Cristo. Yung mga paglingap sa mamamayan, yung worldwide walk, kasama po yan dyan. Alright, ang ganda ho ng ating bagong arena, no, na hopefully ay mapasok pa natin mamaya-maya lamang, kasama pa rin si Edwil Zabala ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po muli sa inyo. Thank you very much. Balik muna sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Connie Siso.